Hi everyone, good morning, good afternoon, good evening. Andito po tayo ngayon sa Avelinos. Yes, pag-usapan po natin ngayon ay, of course, very trending about kay Charlie Kirk. Kung kilala si Charlie Kirk, pag-usapan po natin siya ngayon para alis makilala po natin siya ng lubusan and then yung kanyang mga ginagawa and the purpose of his life. May pin-repair na katanungan ang ating kasamahan. So, can you lay down yung mga questions na yan at mapag-usapan natin? Kasama ko pala ngayon aking napakagandang si Miss Dorothy. Hello po. Hi, I'm Dorothy po. So, welcome po thank you po for inviting me sa inyong podcast, Sir Ricky Avelino. So, Avelinos. Yan ang ating kasama ngayon ay napakaganda at napakagaling din. And sa academics and of course din sa mga other extracurricular. Okay? So, proceed na po tayo, Miss MK. Mga pin-repair mong questions. So how does knowing that life is short make you want to live with more purpose and meaning right now? Gusto mong unahin, Miss Dorothy. Ayan. So, alam natin na if ibe-base natin sa buhay ni Charlie Kirk, talagang napakaikli lang. I mean, sa 31 years na nabuhay, syempre hindi natin alam na meron pang mas marami siyang ma-share or pwede pang gawin. Pero dahil nga kinuha na siya ng Lord, dahil tapos na ang mission niya, so he has finished the race. So ako mismo tayo, dahil hindi natin nga alam kung hanggang kailan ang ating buhay, let's spread the word of God. Maging confident and i-live natin yung faith natin. Let's be faithful. Siyempre, kung ano yung katotohanan, yun talaga ipuprove natin, sasabihin natin sa mga tao. Let's tell them what is biblically truth, hindi lang sa worldly truth, or hindi lang sa sariling pananaw natin. Kasi what is important that we impress the Lord because we are living with purpose, diba? We are here in the world who made the world. And the reason why we have the world is because of God. So what's the purpose why we are living? So we need to live because of God. And the time na nandito tayo while we are still alive, let's share, let's spread the gospel even though maraming ma-offend. That's reality. Marami talaga magagalit or maiinis sa'yo. But it's truth eh. Kahit na anong gawin natin, hindi natin mababali or hindi natin maitatagilid or hindi natin pwedeng gawin na ang tama ay magiging mali at ang mali ay magiging tama. So while we are still living or we are still breathing, let's do the right thing, let's share and share. Katulad nga ng ginawa ni Charlie Kirk, napaka-brave niya. So yun. So, napakaganda, no? Ang ganda ng iyong sharing. And yes, life is short. Talagang life is short. 31 years old ni Charlie Kirk ay hindi natin inaasahan na gano'n ang mangyayari. Na ang lakas-lakas niya, ang ganda ng career niya, and then yung mission niya, the purpose, ginagawa niya. But lalo na meron siyang family, meron siyang asawa, meron siyang dalawang anak. Bata pa yung dalawang anak niya. So, sa panahon ngayon, based doon sa question mo, huwag natin sayangin ang oras. Kaya sabi ni Dorothy, dahil hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ni Lord. Sa nakita ko sa buhay ni Charlie Kirk, yung kanyang oras ay talagang na-fulfill niya, talagang nasulit niya. In that years, thousands of people, na-sharean niya ng word of God, and at the same time, napapromote niya ang freedom of speech. At the same time, nakatulong siya kung paano mapanalo si Donald Trump to help the Americans or the USA para makabangon muli sa kanyang pag-choose ng right leader. Okay, so, and of course, marami siyang na-enlighten ng mga kabataan and even adults. Aside from freedom of speech, naturo niya rin yung talagang moral values ng family, na pagiging loyal, na niya yan kasi very faithful siya sa kanya asawa. Kasi sa USA, lalo sa USA, medyo hindi na encourage na magkaroon ng stick to one or strong family. Tapos nawawala na yun. So, siya binabalik niya yung moral ng family, ng pagiging patriotism, and of course, the faith. Yun ang talagang inano niya. Of course, kasama na dyan freedom of speech. Life is short. Napakabilis lang ng oras. Kaya dapat tayo ay sulitin natin ang ating mga ginagawa. So, kaya natin ito ginagawa rin, one of the reason na inspired din tayo sa mission or sa ginagawa ni Charlie Kirk na maging may pakinabang ang ating buhay. Tama. He lived a life with a strong belief. So what are the things you believe in so much that you would stand up for them even when it's hard or not popular?
Syempre, I live to please and serve God. So, kahit na anong sabihin ng ibang tao, I do not care what people say because I only please the Lord. So, ganun sa ginawa ni Charlie Kirk, even though marami talagang bumabatikos or nagagalit sa kanya, kasi nga, they do not understand the word. They do not, parang kasi may sarili silang belief eh. Ito yung alam kong pananaw ko, ito yung alam kong tama. Pero he stood the faith that he have, and yun yung katotohanan. So ako din mismo, I don't care kung sino ma-offend, I don't care kung anong sasabihin nila, basta I stand the truth. Kasi hindi magiging truth ang kasinungalingan. I always base on the Bible. Kung ano yung word of God, yun talaga ang paninindigan ko. So, ganun din yung gagawin ko. Kahit mahirap, alam ko maraming magiging against, but still, ipuprove ko kay Lord yun na I will stand my faith whatever happens because ito, ay gusto ko matapos, I want to finish my race well. So, sabihin niya sa akin, well done, my good and faithful servant. I don't want him to tell me na, depart from me, I do not know you. 'Di ba? Magkakaroon ng end. Yung end ko is magkakaroon ng gain. Katulad nga nun, to die is to gain, sabi sa verse. So, mamamatay ako ng may purpose, nabubuhay ako may purpose, and syempre, yung gain ko na namamatay ako is for the Lord. So, even though what will happen, I will prove my faith, and kahit na anong mangyari, hindi ko i-deny ang katotohanan. So, yun. Napaganda ng inyong mga sinabi, Dorothy. Talagang you are living by faith, no? According to the Bible. And then, commercial lang. Thank you pala sa Perfect for You for the water. Thank you po sa water. Yan. So, challenges ni Charlie Kirk. Napakarami niyang challenges. Imagine, nagpupunta siya sa mga iba't ibang universities and then nag-share siya ng Word of God. Hindi lang Word of God naman na sinashare niya, kundi common sense. Kasi sa Amerika, nawawala din common sense. Sabi nga ni Dorothy, yung mga yung mga mali, nagiging tama. Dahil sa Amerika, lalo na sa Amerika, tinitingnan nila masyado yung emotion ng tao. Parang kung ano yung para hindi ma-offend, ang gagawin na nila. Kahit na mali, pagbibigyan na nila. Parang gano'n na nangyayari. So, based from emotions na sila. So, hindi na based from the facts, hindi na based from the truth, hindi na based from the law, kundi based from the emotions or kung ano yung na-offend or hindi. So, mali na yung nangyayari. Kaya nga si Charlie Kirk, nag-asada siya sa mga universities. And then, yun. So, dahil sa pagsalita niya, ang dami ring against sa kanya. So, hindi lang hundreds, libo din. Kasi iba't iba din eh. Yung iba, I believe, baka nabayaran to speak against or yung iba naman from their own opinion din. So, hindi naman lahat ng kanya nakakausap is pro sa kanya or pro sa kanyang belief or pro sa kanyang paniniwala. Kaya maganda ginagawa niya. He is encouraging people to have an open debate. Sabihin, freedom of speech. Your opinion matters, my opinion matters, everyone's opinion matters. And then, let's talk about it. Yun ang kanyang pinopromote. Kaya napakaganda dahil kahit na maraming against sa kanya, marami rin nalilinawagan, marami natututo, yung iba naman pero matigas talagang ulo. Pero at least he did this part. Diba? At least, diba Dorothy? Yes. Yeah, at least ano niya rin, nagawa niya yung purpose niya. And then, maraming nagkakaayos. Kasi maganda yung magkaroon ng intelligent conversation kaysa yung Wala lang. mapupunta sa violence. Oo. Minsan kasi pag hindi mo na nabanggit ko na sa previous ko, pag hindi mo na i-share na ilalabas, minsan napupunta sa violence or maling paniniwala. So, yun yung mga challenges niya, dami niyang challenges based na sa question. Pero na-overcome naman niya and then yun din ang purpose naman niya to face the challenge Kaya nagkakaroon siya, prove me wrong. Ang topic niya sa mga debate niya. Pero open debate yun para at least magkaroon lang ng open conversation, open debate, and magkaroon ng understanding. And yun nga, malinawagan, marinig ang both ends. So, yan, maganda yun. Kanyang ginagawa. We all leave a legacy, whether we plan to or not. What do you want to be remembered for? Or what people think of you? Ayun, so syempre, katulad nga nung kay Charlie Kirk, he want to be remembered na yung papatunayan niya yung kanyang pananampalataya. So talagang nakita naman natin na napatunayan niya and namatay siya dito sa naiwan niya ang mundo na na-prove niya ang kanyang pananampalataya. So katulad nga noon, nabuhay siya because of God, his purpose is because of God, and he died because of God also. So ako naman, sabi niya, if ako naman yung maiiwan kong legacy. So syempre, ganun din, gusto ko syempre makita ng mga tao na I stood my faith na
kahit na maraming ang pagsubok or maraming challenges is I will still remain faithful to the Lord because He remained faithful din sa atin. So, gusto kong makita nila na nabuhay at namatay din ako because of God. Kasi ang reason naman ba't tayo nabubuhay, ba't din nabuhay si Charlie? Yun nga yung naging way niya to share the Word of God is parang makipag-open debate, pumunta sa mga universities to clarify people sa mga hindi nila naintindihan, na nabibrainwash ng mali. So, gusto ko rin maging ganun. So, sana magkaroon ako ng confidence na, na maging ganun talagang ka-powerful na I can share everybody the truth. Even though it hurts them, basta masabi ko kung ano yung katotohanan. Even about politics, about faith, about beliefs, or kahit na ano pa yan. So, yun. The truth hurts. Tama, the truth hurts, sabi nga nila. And so, si Charlie Kirk, sabi niya, he wants to be remembered na meron siyang courage in faith. So, yun ang kanyang sinabi na he wants to be remembered when he die, na he has a courage and he stand on his faith. So, that's the legacy. Actually, nagawa niya. We are remembering him na meron siyang courage, hindi sa takot, and yung faith niya, pinaglalaban niya. Tama. Kanyang pananampalataya sa Panginoon. Anyway, itong ginagawa natin, Dorothy, sabi mong gusto mong mangyari, pwede naman to at by doing this, yan nakapag tayo, share. So, ako naman, legacy, kung si Charlie Kirk, he wants to be remembered na meron siyang courage and faith. Ako naman, I want to be remembered na I have this, all of this, I am living, I have what I have because of my Creator. My talents are His, everything are His, and I am just a steward. I am, kung ano nakikita niyo, because of my Lord and Savior, Jesus Christ. So, kung pogi ako, dahil sa Kanya. Kung, because of Him. Tama. Yung mga success ko, because of Him. Tama. So, yun ang, kung makita nila ako, it is because of the Lord, His Lord, ganun. So, yan aking gusto kong iiwan na legacy pag dumating ang panahon. Charlie's words always tried to show the truth and get rid of lies. So, he believed that wisdom was a way to beat lies and fear. So, how do you find the truth and wisdom in a messy world? And what can you do to let go of fear and take hold of the truth? So, ayun. Siyempre, si Charlie talagang malakas ang paninindigan niya. So, talagang pinrove niya talaga magsalita sa maraming tao para kahit na maraming ang may ayaw ng marinig yung katotohanan, ginawa niya pa rin. So, feeling ko, madali na naman. Basta merong, yun nga, may courage na nanggagaling sa Diyos. Kasi lahat naman magiging posible kung merong Diyos na magbibigay sa'yo ng kalakasan, ng wisdom and knowledge. Kasi yung wisdom and knowledge na sinasabi ni Charlie noon is nanggagaling lang naman kay Lord. Lahat yon yung Holy Spirit, na-filled siya ng Holy Spirit, kaya kayang-kaya niya makipag-open debate ng ganun, na hindi siya na-pressure, hindi siya nagkakamali na, alam niyo yun, it leaves the people speechless. Kasi, ma-realize na tama. So, ganun din ako. Parang gagawin ko yung best ko or magkaroon ako ng courage galing kay Lord na makapag-share despite maraming hahadlang or maraming magsasabi na mali yan or syempre marami din talagang magagaling na magsasabi ng mali, mas matatalino pa. Pero kapag nanggaling kasi sa Diyos, yung knowledge and wisdom na yun, wala silang magagawa. So, yun. Ayun. So, what is it kay Charlie Kirk ba nagagawa niya? Yun nga, because of his faith. Tama yung sinabi mo, no? Pero others siguro di maintindihan yung na-filled ng Holy Spirit. Pero yun nga, yung wisdom kasi nanggaling kay Lord yun. Tama. Yung mga sinasabi naman niya, lahat yun nakasulat sa Bible. Tama. Kung we will read the Bible, yung mga sinasabi niya nandun. And the revelation and the explanation. Dun na, medyo malalim na yun siguro, pero for the general understanding, yan sa kanya, yung courage niya is yun nga dahil sa kanyang faith kay God. Kaya anong sabihin mo sa kanya, meron na siya. Parang stand firm na siya. Kaya kahit na hindi siya natatakot, walang fear, nabanggit kanina na yung courage, doon nanggagaling lahat yun eh. Kasi alam niya yung truth eh. Yun sinasabi niya. Yun nga, kahit na masaktan yung iba or ma-offend, he doesn't care. What he cares is the truth. Kung ano sabihin, katotohanan at ano yung tama. So, ganun naman talaga dapat. He was a man who did a lot in a short time.
what does real success look like to you? The real success was, katulad nga nung mga paulit na sinasabi kanina, he has finished the race. He has proved his faith. He has proved the truth. Yun. Yun lang naman yung pinaka-success na nakita ko na ginawa niya. And syempre, sharing the good values, especially din sa family, sa relationship, sa bawat isa. And yun nga, how he loved everybody. By God's glory, by God's grace, by God's mercy, siya yung ginamit. So, ako din, success. Sana magkaroon din ng successful life na nakasama ko ang Diyos. And masabi din niya sa akin na, well done, my good and faithful servant. Ayun. Actually, maganda yung ni Charlie Kirk. Nakaka-inspire. Ang ganda nga ng kanyang buhay. Tama. Dahil nagawa niya yung Best purpose niya. Oo. Nagawa niya yung purpose niya and hanggang sa kamatayan niya, nagawa niya yung purpose niya. Sabi nga yun, di ba yung verse nga, to live is for Christ, to die is gain. So, nangyari sa kanya yun. He lived for Christ and namatay din siya na may pakinabang. So, sa akin, what is success for me? Yun din, to have a greater purpose kung ano yung pinapagawa ng Panginoon. Makita ang glory ng Panginoon. So, on all lahat ng success ko, lahat ng ginagawa ko, makita yung glory niya. Sometimes sabi nga, kaya nga, they will see how great is my God. Madalas ko pinopost yun. Kasi mga success stories ko or mga nang-abot, minsan hindi ma-explain. Pero the only explanation is because of my God. Yan. So, yun. That's success for me. Na mag-glorify ang Panginoon. At syempre, ito very, churchy ang ating message, no? Pero yun na kasi very, very serious ang questions. Kaya serious din ang answer. Tama. Pero, pagkatapos ng buhay na to, papunta ako sa heaven. Tama. Yan ang pinaka-success. What does it mean to forgive in a world that is so divided? Ayan, mahirap yan. What do you mean forgive? Sabi doon sa Bible, sabi sa Bible, Love your enemies. love your enemies. Tapos sabi doon, Forgive matuto kang seven- patawad. You will times. not forgive. Di ba? Para mapatawad ng Panginoon. Tapos binanggit doon, 70 times 7 ata. Na pagpatawad ka, sabi ni Jesus. So, napaka-important yung patawad, pero napakahirap din. Mahirap. Ikaw ba? Kaya mo ba Siguro, if talagang i-surrender ko kay Lord, madali. Pero pag ako lang, hindi ko talaga kaya. Tao lang ako di ba? We are not perfect. Lalo na kung sino yung makasakit sa atin. We have emotions. Yun nga yung mali na ginagawa ng mga tao kasi they based on their emotions. Kaya hindi nila kaya mag-forgive dahil ma-emotion tayo naramdaman, nasasaktan tayo. But for me, yes, totoo, mahirap, 101% mahirap. But if we have the Lord, it will be possible. I-ask natin sa Diyos na makapag-forgive tayo, even with those unforgivable people. Talagang let's forgive them if talagang na-puspos tayo ng presence ng Diyos or nanggaling sa Diyos. Ayun. Yun, basta mag-forgive na lang tayo. Yun ang sabi ng Panginoon, kung may nagkasala sa atin, let's just forgive. And surrender natin kay Lord. Tama. Yan naman talaga para magkaroon tayo ng masayang buhay at wala masyadong iniisip. Yes. Okay, so anyway, thank you Dorothy sa iyong time and sa ating conversation, ano sa tingin mo ang nagtatak sa iyo at ano kaya ang masasabi mo sa mga viewers natin or sa mga tao na nakikinig or makakarinig ng iyong message? Ayun. Lahat naman talaga maganda. Siyempre, it's about the truth. And siyempre, gusto ko rin makita ng mga tao and ma-realize ng mga tao kahit dito sa ginagawa natin na talagang we have a purpose. We live with purpose and we need to prove what is right. Ipakita natin and let's stand our faith. And lagi lang tayo magkaroon ng courage to speak the truth even though it's hard. Kahit na alam natin maraming magpa-persecute or maraming magagalit. Pero at least we have the freedom of speech na makapagsalita tayo. Let's just say, 'di ba, makapagsalita lang tayo in a simple way kahit na walang maniwala, at least nasabi natin. Stop the violence. Stop And let's do it in a debate. Joke lang. Let's stop the violence. Saka everything, lahat naman may solution. Everything pwedeng pag-usapan. Lahat pwedeng pag-usapan.
Tama. So, wag tayo magpupunta sa violence. Tama. Kasi, syempre, katulad nung nangyari kay Charlie Kirk, nung nagkaroon ng violence, ano nangyari, di ba? Parang nothing happened naman. So, ano pang naging way? Bakit nyo ginawa yun? Kung wala naman mangyayari. Parang wala naman magiging magandang outcome ang violence. So, gawin lang natin magkaroon ng peace about this. Yeah, actually, parang na-prove nga Na-prove kanya sinasabi ay totoo. Na-prove din ni Charlie na yung kanyang pinaglalaban ang tama. Kasi pinatay siya Meaning, yung gumawa nun, yung mga against kay Charlie, they are the wrong ones. Sila yung mali. Kasi parang na-prove natin kasi pinatay siya They cannot face the truth, di ba? Pag nakikita ko yung mga video, lalo naisip ko na parang nalulungkot ako kasi syempre may family siya Pero tignan mo yung tsura nung asawa niya nagsalita. Papanood mo ba yan? Ano ba nun? Ang tapang, no? Sinabi niya din doon na they do not know what they have, parang inopen nila yung fire, lalo na sa mga nakarinig sa mga tao. Siyempre, talagang lalabas talaga lahat ng katotohanan. Doon nagkaroon kasi siyempre ng courage yung mga tao to stand the truth din Kasi di ba pinaglaban din po ni Charlie yung katotohanan. So siyempre tayo din mismo talagang let's follow. Parang nag-multiply yung Charlie. Yung Charlie ngayon marami na. Yeah. And violence, it's not the solution. There's a solution, but violence is not the solution. Seek first the kingdom of God, i-surrender mo na lang kay Lord para mabigyan ka niya ng wisdom at magkaroon ka ng right solution. And of course, makinig ka sa right people. Tama. Right people. Kasi kahit na kung wrong environment, wrong friends, kaya na napakabuti mo, mahawa ka. So very important, right people, right mindset, right environment. Kaya yun, paano malaman natin the right values, right morals? It should be based from the Bible. So that's it. God bless everyone. Be great. Bye-bye. Avelinos.